Sa sobrang lakas ng hangin, yung peg natatanggal. Dalawa na yung nilagay ko dyan, oh. Yung isa napaangat pa, oh. Kanina pa ako nakapit dito, inaantay ko lang magkaroon ng tiyempo na maitiklop tong tent. Sa episode na ito, magka-camping tayo sa tabing lawa. Unang higop. Sarap. Tapos may ganitong view. Thank you, Lord. Napaka-presko. Ang lamig. Nakapag-relax ka talaga. Makakaranas tayo dito ng malakas na hangin na siyang kinasira ng ating tent. Putol. Literal na huwag kang bibitiw kung di gugulong to doon sa lawa. Kasama ng mga gamit. Ito para maniwala kayo sampulan ko Uy! Uy! Ang pinakamahalaga, nag-enjoy at nag-relax tayo dito. Kaya tara, samahan niyo akong muli sa panibagong camping adventure dito sa Cavinti, Laguna. Let's go! Magandang hapon sa inyo, Dreamers. Welcome sa panibago nating camping adventure. Today is January 15, 4:45 na ng hapon at nandito tayo ngayon sa Pagsanhan. Welcome, boat ride to Pagsanhan Falls this way. Dito kasi, Dreamers, ilog na yan. Ayun may mga bangka. Pwede ka ditong sumakay papunta ng Pagsanhan Falls. Pero hindi yan yung sadya natin dito kasi magka-camping tayo sa Anika Happiness Campsite. Anyway, 20 minutes away na lang tayo sa campsite. Kaya tara! Mula Kalawan, bumiyahe tayo papuntang Cavinti ng almost sa kalahating oras. At nandito pa lang tayo sa Pagsanhan. Pero mga 20 minutes na lang, papunta na rin tayo ng Cavinti. Hinapon na naman ako. Sa mga napupuntahan ko talaga, parang ayoko na umalis. Dun sa MB, napakaganda dun. Parang ang bagal ko kumilos nung nandun ako. Kasi gustong gusto ko siya. Solid dun, ang payapa. Kaya ito, hapon na naman ako. Alam ko dito magugustuhan ko na naman to Pero hanggang bukas lang ako dito sa Laguna Adventure ko sa ngayon. Anong pamilyang bayan ng Nagcarlan? Nagcheck ako kung may park, wala na, awit. Kaya hindi ako makakapagluto ngayon. Fast food gaming na naman. Makakabili lang ako ng mamit pag maaga-aga ako. Mga 10, ganun. Pinakalit na yung lunch. Pero yung mga ganito, wala na talaga Fast food tayo kakapit. Pasensya na, hindi ko kaya may pagluluto ngayon. Next time, pag maaga tayong nakaalis. Alam nyo, Dreamers, yung check-in ko dun sa Anikas, 10 AM pa dapat. Pero anong oras na Alas 5 na. Ang maganda lang ngayon, may liwanag pa. Masasaksihan natin yung sunset. Welcome, Cavinti, the glamping capital of the Philippines. Alright, malapit na tayo. Let's go. Oops. Anika Happiness Campsite, 5.2 kilometers away. Yes, sir. Let's go. 5 minutes away lang tayo, Dreamers. Kung sa MB, may ilog. Dito naman sa Anikas, lake ang meron dito. At napakalamig dito, grabe. First, papasok dito. Forest vibes ang salubong. Dito siguro. Hanggang doon lang sa may highway yung ni Maps Ayan na yung lawa
Nice one. Baka ito na yun. Tawag lang tayo kasi doon sa instruction, tawagan daw si Kuya Ambet. Hello po. Hello? Magandang hapon po, Kuya Ambet. Guest po. Guest po na magche-check-in ngayon. Saan po banda yan, sir? Papasok po ba? Opo, yung sir, yung sa nursery. Nursery? Nakapasok na po kayo sa iskinita? Opo, nakapasok na po. May mahabang gate. May pangalan po ba yung ano ninyo, sir? Campsite? Meron po. Nandito lang po ako sa bahay, sir. At nagpunta ako sa anak ko. Okay po. Meron naman po ibang tao doon na mag-assist. Wala po, antayin niyo ako sa atahan. Papunta lang po ako doon. Nasa dulo po ba yan, sir? Ha? Nasa dulo po? Nasa dulo, sir. Nasa dulo. Sige po. Salamat. Nasa dulo daw, Dreamers. Tara, sir. Sunod ako. Yun, nandito na tayo, Dreamers. Parking area. Saan, sir? Bumulong kayo dyan. Asyan. Dito ba ang parking? Sa ano, kaya ba ba yan, motor? Dreamers, nandito na tayo. Welcome sa Hanikad Happiness Campsite. Ginabi na naman. Ang ganda ng sunset, oh. Konti na lang natira sa akin. Parang cotton candy clouds. Ito nga pala yung lawa. Yan. Ito si AZ. Ito yung mga gamit ko, di pa ako nakapag-set up. Ang oras nga pala natin yun, alas 3 na ng gabi. Dito na lang ako, Dreamers, sa may paleta. Diyan na ako mag-set up ng tent. Para may solid talaga na paglalatagan. Mamaya ako natatapos yung pagsiset up. Napakalakas ng ulan. Papasok muna yung mga gamit. Kain muna tayo, Dreamers. Malakas yung ulan sa labas. Tent lang yung na-set up ko eh. Ito pa lang yung lunch ko. Ano ba to? Mushroom pepper steak. Kain muna tayo. Makalat pa dito sa loob. Patilayin ko lang yung ulan. Dreamers, kakatapos ko lang maligo. Hindi ko kayo naisama doon para makita nyo sana yung CR nila. Na battery empty yung camera. Nahimasmasan din. Kanina pagkatapos kong kumain, nakatulog ako ng 1 hour dito sa sahig. Wala nang setup. Ang lakas kasi ng ulan. Walang upuan, wala table. Papakita ko sa inyo kung gaano kalayo yung CR. Napalayo ako this time sa sa CR. Ayun yung CR, oh. Doon sa may ilaw. Kanina kasi nagandahan ako dito sa pwesto na to dahil kanina nga yung nakita ko yung sunset, yung cotton candy clouds. Kaya gusto ko dito. Kaso lang, mas accessible pala pag doon ka pumwesto. Kaya suggest ko sa inyo, pag pumunta kayo dito, doon na lang kayo banda para malapit kayo sa CR. Kasi lahat ng CR nandun eh. Wala. Wala dito. Nga pala, Dreamers, ako lang mag-isa dito ngayon. Walang katao-tao. Lagi na lang.
Eto si AZ. Payapa. Kung matatakotin ka, huwag ka dito pumwesto dahil medyo malayo-layo yung pupuntahan mo. Iikot ka pa kasi dito. Papunta doon. Paikot yan eh. Yan yun, napakalakas ng hangin. At ang lamig ngayon. Kain na tayo ulit. Pagkagising, gutom na ulit. Kaya pala ang lamig ngayon, 19 degrees Celsius pala dito. Tapos ang lakas ng hangin. Kanina, sa sobrang lamig, tapos basang-basa ako. 3 hours lang kasi yung tulog ko. Dito lang ako sa paleta, sa sahig. Walang kahit ano. Nakatulog ako. Sa sobrang pagod. Kaya ngayon, pagkagising ko, gutom na naman ako. Dreamers, kain na tayo ng dinner. Pero check nyo to. Ang lakas. Ang lakas ng hangin dito. Kanina pa to. Alam mo may bagyo eh. What's for dinner? My favorite sa fast food, chicken a la king. Tapusin ko lang to Dreamers, tapos tulog na ako. May utang pa ako sa inyo, bukas na lang. Ipapasyal ko kayo sa buong campsite. Tignan yung lakas ng hangin, no? Ito yung ambience sa labas. Walang tigil yan mula kanina pagdating ko rito. Kakatila lang din ang ulan eh. Good morning sa inyo, Dreamers. Time check, it's 7:30 ng umaga. Kanina pa ako gising, alas 6. Pero hindi ako lumabas hanggat walang araw. Napakalamig dito. At napakalakas ng hangin. Ayun o. Woo! Mula kagabi pa yan. Napakalamig. Tara, timpla muna tayo ng kape. Dreamers, ang lakas ng hangin, parang may bagyo. Ayun. Woo, sarap. Ang lamig. Only aircon. Ano? Lakas. Ayun, Liko.
Sa sobrang lakas ng hangin, lakas ng current niya papunta rito. Dalawang stick ng kape para gising na gising. Dalawang equal sweetener. Unang higop. Sarap. Tapos may ganitong view. Thank you, Lord. Napaka-presko. Ang lamig. Makapag-relax ka talaga. Ayun na si AZ Boy. Hindi ko na inangat. Nagtiwala ako kay Kuya Ambit. Kadalasan sa mga lokal, alam talaga nila yung kung ano yung meron sa paligid. Kaya most of the time maniniwala ako sa kanila. Sabi niya, hindi daw aangat to. Hanggang ganyan lang yan. Hanggang dyan lang kahit umulan ng malakas. Muni-muni muna hanggang sa magising ang diwa. Dreamers, dito na tayo mag-wisdom talk. May utang ako sa inyo kagabi. Kapoy kasi. Sa mga magtatanong, pagod pala, bakit mo ginagawa yan? Ba't ka pa pumupunta sa mga malalayo? Ito yung sagot. Peace. Nakaka-relax. Nakakatanggal ng stress. Nakakatanggal ng problema pag nandito ka. Tsaka para maipasyal ko na rin kayo. Social media nga may kasabihan, nature heals. Hindi lang yon. Nature replenish your soul. Pati yung mind mo. Ganon siya kaganda. Kaya nakaka-addict talaga to. Kaya ini-encourage ko kayo lagi na mag-adventure. Dahil hindi naman kayo pabata eh. Habang malakas pa kayo, enjoy nyo yung nature. Napakadaming magagandang lugar dito sa Pilipinas. Pili na lang kayo kung saan nyo gusto pumunta. Yung wisdom talk natin ngayon, Dreamers, galing ulit sa TikTok. Pero yung level nito kumpara dun sa shinare ko nung isang araw, kung yun, 8, eto para sa akin 9 to eh. Kasi magagamit natin to on a daily basis. Sabi doon, kung mag-overthink man lang din tayo, mag-overthink na tayo ng mga magagandang bagay, yung mga positive na mangyayari sa buhay natin. Last week ko lang to nakita. At nung inisip ko siya, may sense eh. Most of the time,
100%, hindi most of the time. 100% pag nag-overthink tayo, lagi na lang masama, lagi na lang failure, lagi na lang natin sinasabotage yung sarili natin, di ba? Masama ako dun, 100% nga eh. Ngayon, kung iisipin mo siya, kung i-analyze mo yung message, napaka-powerful niya. Kasi, parang nire-rewire niya yung utak mo na mag-isip ka na lang ng magandang outcome. At ina-apply ko yun. Simula last week, gumaan yung pakiramdam ko talaga. Sarap sa pakiramdam na kung mag-overthink ako, puro magaganda. Puro magaganda yung outcome. Puro positivity. Napakaganda. Napakasarap sa pakiramdam pala nun. Ang mangyayari tuloy, wala kang anxiety. Wala kang panic attacks. Hindi sasakit yung ulo mo. Kasi aminado ako, hindi ako overthinker na tao. Pero minsan, may mga negative thoughts din sa utak ko. Tao lang tayo eh. Kaya, isa ako sa mga naniniwala doon sa message na yon na kailangan natin i-rewire yung utak natin na kung mag-overthink tayo, magandang outcome. Try nyo. Para lang sa mga may gusto, effective siya. Ngayon, sa mga magsasabi naman na paano kung hindi mangyari yung positive na iniisip mo, yung ino-overthink mo? Well, pwede talaga mangyari yun. Pero, sa huli ka na, madi-disappoint. Unlike, sa una pa lang, hindi pa nga nangyayari yung mga bagay-bagay, nag-overthink ka na, grabe na yung anxiety mo, namumblema ka na kahit hindi pa nangyayari, di ba? Parang walang sense eh. Tapos, maganda pala yung naging outcome. Hindi masaya ka syempre. Pero paano kung hindi maganda yung outcome, edi double kill ka. Nag-overthink ka na sa una bago pa mangyari. At sa ending, na-disappoint ka pa. Double kill, nasaktan ka pa. Kung positive thinking ka naman, yung ino-overthink mo positive. Kuwari, may goal ka. Tuloy-tuloy mo yung ginagawa yung goal mo, positive ka. Nag-fail ka sa dulo. Doon ka pala masasaktan. Diba? Doon ka palang madi-disappoint. Kasi, ang reality naman, kahit positive yung iniisip natin, minsan, kasi, iba pa rin yung plano ng sa itaas eh. Yung iniisip natin, kumbaga sa tato, stencil pa lang yan eh. Yung finished product, yung plan ni Lord, pwedeng magbago yan anytime. Kaya, para sa akin, mas okay yun. Dahil may mga bagay naman na hindi talaga tayo, hindi natin kontrolado. Kahit na wini-wish natin na maganda yung outcome, sa huli, pwedeng maging disappointment yon. Pero para sa akin, mas maigi na yung positive ka mag-isip. Mas magaan yung buhay mo, mas masaya ka. Opinion ko lang yun Kung gusto nyo mag-overthink, tuloy nyo yan. Ako, nag-share lang ako ng wisdom. Kasi tingin ko talaga makakatulong siya on a daily basis. Try nyo lang. Kahit 1 week or a month. Tapos balikan nyo ako. Okay, tapos na yung wisdom talk natin. Ipapasyal ko na kayo. Yung alon ng lawa. Parang alon na ng dagat Lakas.
sa lakas ng alon, para tuloy siyang flowing water. Parang ilog, pero hindi eh. Close lang to eh. Lakas ng alon, no? Mas malakas to compared sa Yambo Lake. Ayan yung view niya dito. Lakas ng alon. Wow. Medyo foggy pa dun, no? Ang lakas ng hangin. Only electric fan. Nga pala dreamers, napapalibutan ng campsite do. Sabi sa akin ni Kuya Ambet, iba-ibang campsite na meron dito. Punta na tayo doon. Papasyal ko na kayo doon. Ito may bangka oh. Tanong natin mamaya kay Kuya Ambet kung pinapasakyan ba to para sa mga guest. Kung saan-saan pupunta or may pupuntan pang ibang pasyalan dito. Ayun, may balsa. Puntahan natin yan. Malawak din yung campsite. Pag nakita nyo, kasing lawak din siya ng MB. Patag nga lang siya. Patagilid. Ganda ng puno na to. Swing oh. Ganda ng vibes dito. Gandang-ganda talaga ako pag mga pine trees. Parang gusto ko nga magkaroon ng ganyang puno sa bakura namin eh, in the future. Ayun o, ganda. Sabi ni Kuya Ambit, nakakain daw to eh. Nakalimutan ko lang yung tawag. Hindi ko alam kung hinog na ba to. Basta sabi niya sa akin, nakakain daw yan. Ito ibang campsite na ata to eh. Ay hindi. Ani ka pa din. Happiness Campsite. Wake by the lake. Ayan o, kung gusto nyo mag-kayak. Based sa research ko free lang. Yung kayak dito. Magpapaalam ka lang. Ito, yung kagabi. Ito yung CR nila. Meron pa yan dun sa kabilang side. Ito yung balsa. Sakay tayo. Op! Nice one! Pwede kayo tumambay dito. Mga tropa nyo. Ang ganda! Tama yung background sa likod oh. Napaka-appealing talaga para sa akin ng mga pine trees. Parang ang ganda sa mata. Laki ng balsa na to. At solid siya oh. Hindi talaga lumulubog. Ganyan yung color ng water niya. Look at the vibe. Ayun yung tent natin, oh.
Oops. I Heart Anika. May mga accommodation din sila. Check natin yung iba. Meron din dito. Swing. Pa-experience muna. Whew. Ay, nakaka-relax. Solid. Check natin yung ibang... May mga kubuhat pala sila rito. Dito sa left side pala yung mga kubuhat nila. Tanong natin mamaya yung rate. Every day is a blessing. Yes, sir. Totoo yan. Huwag ka lang mawala ng pag-asa. Yun. Ganito. Tanong natin kung may bed yan. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5. May 5 dito. Kung gusto nyo na mag-adventure dito, mag-camping, iwan ko yung FB page nila rito. Message nyo na lang sila. Ito yung view niya sa taas, oh. Greenery. Nice. Oh, ganda, oh. Ganda ng halaman na to. Ito yung kabilang CR. Yan. Pwede kayo dito maghugas ng plato. Malakas yung tubig. Pakita ko na rin sa inyo yung loob ng CR. Toilet. Bathroom. Yan, goods. Malakas yung tubig dyan. May bidet. Eto, tindahan nata to eh. Wala lang tao. Ayan, tindahan nga. Merong mga konting paninda. Mga kailangan ninyo dito. Ayan ah. Mga basic lang. Shampoo, gatas, Milo, kape. Doon naman tayo sa kabilang side. Dreamers, dito yung sinasabi ko kagabi na mas maganda kung dito kayo. Diyan. Latag kayo dyan kasi ayan lang yung CR, oh, lapit. Compared sa akin, doon, sa kabila. Kaya ano, kailangan mo maglakad papunta rito. Ito pa yung isang accommodation. No? What's this? Tingnan natin kung ano yung nakasulat dito. Pang picture nila to eh. Pang selfie.
Anika Happiness Campsite. Yes, sir. Ganda. Dito tayo dumaan. Morning, sir. Ito, ibang campsite naman. Nice. May mga jet ski pa dun. Oh, ayan oh. May message dito. Nature is the best healer. Yes, sir. Sinabi mo pa. Yan yung sinasabi ko kanina. Ito yung kabilang side. Doon sa side ng Tenko banda. Malawak siya. Hanggang dito na lang yung campsite. Eto, may fence na siya dito. Kabilang campsite na tong isa. Ano, pwede rin mag-bonfire pala dito. Pero hindi ko nagawa kagabi dahil buong gabi umuulan. Ganda ng vibes. Sabi ni Kuya Ambet, may mga guest na parating ngayon 4. Pero, it's 10 a.m. wala pa rin sila. Baka agaya ko. Unorthodox pumunta gabi. Tapos, magpapaumaga na lang. Doon na mag-explore sa campsite. Throw your things away tonight. We'll go a different way, you and me. That this might take some time and you'll be back another day. I can see us breaking down the barrier. Oh yeah. With the speed of light we cross the stratosphere. Oh yeah. We can go so far. Sa sobrang lakas ng hangin, yung peg natatanggal. 2 na yung nilagay ko dyan, oh. Yung isa napaangat pa. Oh. Tapos, binuksan ko na nga eh. Para lang hindi salubong sa hangin. Putol. Ang lakas niya talaga. Ayan oh. Alsabalutan bigla eh. Wala, ayan oh. Kanina pa ako nakapit dito, inaantay ko lang magkaroon ng tiyempo na maitiklop tong tent. Binubungkal niya eh. Napakalakas ng hangin. Hindi ko alam kung may bagyo ba ngayon o ano. Diyan muna kayo. Nag-jumble na yung mga gamit doon sa loob oh. Binuksan ko na yan. Hindi ako makabuelo. Ang lakas niya talaga. Pag binitawan ko to, gugulong to. Nagsibong kala na yung mga peg eh. Pati dun sa likod. Putol na rin yung nandun sa Napakalakas talaga niya. Tamo yung lawa oh. Alon dagat na eh. Literal na wag kang bibitiw kung di gugulong to doon sa lawa. Kasama ng mga gamit. Ito para maniwala kayo sampulan ko Uy! Uy! Di ako makabuelo. Gusto ko na siyang tiklopin. Meron pang bed sa loob. Comedy itong nangyari ngayon. Ang lakas!
Kita nyo yan? Dreamers, nakabuelo din. Natiklop ko yung tent pero may mga gamit pa sa loob. Ayan o. Napaal sa balutan bigla eh. Pinabalis na ako. Napakalakas ng hangin. Magliligpit muna ako dito dahil ang dami pang gamit sa loob. Hindi pa ako tapos magligpit. Hindi pa naman talaga dapat ako magliligpit. Dahil magre-relax pa sana ako kaso napakalakas ng hangin talaga. Kung hindi ko to ililigpit, gugulong to. Ayun yung mga gamit ko. Kalat. Hindi pa naka-organize yan dahil biglaan lang eh. Pinagtatanggal ko lang siya sa tent. Lahat. Mabilisan. Dreamers, dito ko natatapusin yung camping adventure natin. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Kita-kits next time. Keep dreaming, take an action, and make it a reality. Adios.